So tayo po mga kapatid ay papasok dun po sa pinakahuling parusa po ng Diyos sa pamagitan po ng kanyang mga sisidlan na judgments or vessel or bowl judgments. Kung saan nakita ho natin for the past few Fridays that itong final judgment na ibinigay po ng Panginoon ay sa pamagitan po ng 7 bowl judgments. At ang bawat bowl judgment na ating po napag-aralan ay, we could say, in process and in sequence ay humahantong po to the Great White Throne Judgment. Pero sa ating pag-aaralan po nitong gabi, nais ko muna po ipaliwanag kung ano po ang relasyon ng chapter 16 verses 17 to 21 sa chapter 17 and 18. At bibigay ko lamang po yung buod na detalye upang maintindihan po natin kung ano po ang nilalaman ng bawat seksyon na ito. Unang-una, kapag pinag-aralan po natin ang Revelation 16, 17 to 21, ito po ay maituturing po natin summary. Kapag sinabi po sa itang summary, ito po ay buod lamang na ipinaliwanag kung ano po yung mangyayari pagdating po sa araw ng paghuhukom. So lagi ho nating tatandaan na ang chapter 16 verse 70 to 21 ay buod lamang. Hindi ibinigay po lahat ng detalye tungkol po sa mangyayari kung paano wawasakin ng Diyos ang mga tao wala kay Kristo. It is not until you get into chapters 17 to 18 where the summary of judgment is given in detail. So lagi ho natin tatandaan that yung babasahin po natin ngayon, kung lolobin po ng Diyos from chapter 16, 17 to 21, ay buod lamang na ibibigay po yung mga ibang detalye pagpasok po natin in chapter 17 and 18. And the reason why ito po yung istruktura na ating mga pag-aaralan kung lolobin po ng Panginoon sa mga darating na Friday is because on chapter 17 and 18 ay nakasentro po on the city of Babylon. Chapter 16 gives you the summary kung paano po wawasakin ng Diyos ang Babylon. Chapter 17 and 18, ibibigay po yung detalye kung ano po yung mararanasan ng mga tao kapag winasak yung lugar na kung tawagin Babylon. Okay? Now, before we get any further, nais ko po ipaliwanag ho sa atin, tuwing naririnig po natin yung lugar o salita na Babylon, ang madalas na maari gawin po ng mga tao is that, i-interpret po nila ito as simply literal. Pero nais ko po ipaliwanag ho sa atin mamaya that kapag binanggit po yung lugar na Babylon, hindi po ito literal, kundi meron po itong nilalarawan tungkol po sa panahon ni John at sa ating panahon. So ngayon, simulan po natin basahin ang verse 17 of chapter 16. Ibinuhos ng ikapitong anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa hangin. At may narinig akong sumisigaw mula sa trono sa templo, naganap na ang lahat. The 7th angel poured out his bowl into the air, and out of the temple came a loud voice from the throne saying, "It is done." Now, ano po yung mapapansin po natin sa mga bowl judgments na napag-aralan so far? Tuwing binubuhos po yung mga sisidlan kung saan ang nilalaman po ng bawat sisidlan ay yung galit ng Diyos. Nilalagay sa ilog, nilalagay po sa lupa, ibinubuhos po dito, ibinubuhos sa mga tao, pero dito, saan po ibinuhos po yung sisidlan? Sa hangin, in the air. So magtataka ka, bakit ibinuhos po yung sisidlan sa hangin? And yan po ay masasagot po natin mamaya.
mabibigyan po ng kasagutan ng ating katanungan kung bakit po ibinuhos yung sisidlan sa hangin right after these passages. Pero the next thing na nabanggit po dito, may narinig akong sumisigaw mula sa trono sa templo, naganap na ang lahat. So the next thing na nabanggit po dito are the words, sa wikang English, it is done. It is done. Now, no si Kristo po ay naipako sa krus, ano po yung second last word na kanyang binitawan? It is finished. Now, binanggit po niya yung words, it is finished, dahil natapos na po niya yung misyon na ipinapagawa sa kanyang ama upang iligtas ang kanyang mga pinili. Pero bakit po sinabi ng Diyos sa konteksto ng judgment, it is done. It is completed. Naganap na ang lahat. Alam niyo po, ang salitang naganap na ang lahat ay madalas na binabanggit in the book of Revelation. Halimbawa, meron po isang pahiwatig na makikita in Revelation chapter 10. Kung ating po babasahin in Revelation chapter 10, there is a close parallel dun sa salitang it is done in Revelation 10 verse 6. Sa Revelation chapter 10 verse 6, ang sabi po ng Biblia, at nanumpa sa Diyos na nabubuhay magpakailanman, na siyang dumikha ng langit, lupa at dagat, at ng lahat ng naroon. Sinabi ng anghel, hindi na magtatagal ang panahon. There will be no more delay. In chapter 10, sinabi po nung anghel that yung parusa at galit ng Diyos ay hindi na mahadlangan. Hindi na pwede intayin pa. Darating at darating na ang galit ng Diyos. Pero pagdating po natin dito in chapter 16, ang galit ng Diyos, ayon po sa Diyos mismo na nagsasalita, naganap na. It is done. Now, the second time na binanggit po yung salitang it is done is found in Revelation 21. So, kung ating po babasahin, Revelation 21, beginning at verse 6. Revelation chapter 21, beginning at verse 6, sabi ho dito, at sinabi pa niya, naganap na ang lahat. Ako ang Alpha at ang Omega. Nang ibig sabihin ang simula at ang katapusan ng lahat. Ang sino mang nauuhaw ay painumin ko ng walang bayad sa bukal na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. So dito, kita ho natin kung paano po gamitin yung salitang it is done. Meron pong it is done na ginamit po in chapter 21 verse 6, pero ang konteksto naman po niyan, bagong langit at bagong lupa. Walang kinalaman sa judgment, kundi yung pagpasok ng bagong langit, bagong lupa. Pero bago po dumating ho ito, sinabi na po ng Diyos that it is done. So, ang ibig sabihin po niyan, meron na po nakumpleto. Meron na po natupad. At ano po yung matutupad sa isipan ng Diyos? Dumating na yung oras na hahatulan po ang mga tao wala kay Kristo. Ang lahat ng mga tao na hindi nagsisi bago po sila namatay. O ang mga tao na hindi nagsisi nung bumalik si Kristo. Sila po ay bahagi dun sa paghatol ng Diyos, kaya nasabi po niya, it is done. Tapos na ang lahat. Wala ng second chance. There is no more going back. It is now complete. Hahatulan na at dumating na ang oras na hahatulan ang mga tao. So tatandaan po natin, tuwing binabasa ho ang chapter 16, verse 17 to 21, ito po ay isang eksena na kapareho ng Great White Throne Judgment. Kung may Great White Throne Judgment, ito po at yung Great White Throne Judgment ay iisang eksena
na ipinanisinta sa ibang anyo. Okay? So lagi ho natin tatandaan po yan. The seventh bowl judgment is exactly the same as the great white throne judgment. They are both the same. So ngayon, ano po ang ginawa dito sa seventh bowl judgment? Kung babalikan po natin ang chapter 16, pagpatuloy po natin ang basa. Verse 18. Pagkatapos, kumidlat, kumulog, umugong, at lumindol ng napakalakas. Walang ganoong kalakas na lindol sa buong kasaysayan ng tao. Iyon ang pinakamalakas sa lahat. Now, may apat ho na elemento na nabanggit po dito. Unang-una, nabanggit po yung unang elemento, kumidlat, kumulog, umugong, at lumindol. Now, bakit po kailangan banggitin yung mga detalye na yan? Dahil sa lumang tipan, tuwing yung mga apat na ito ay magkakasama, meron po itong nilalarawan tungkol sa presensya ng Diyos. Lalo na sa mga nag-aaral po ng aklat ng Exodus, tuwing bumababa ang Diyos sa bundok, ano po ang nangyayari tuwing ang kanyang presensya ay bumababa? May kidlat, umuugong, at may mga lindol. So here, the reason why binabanggit may kidlat, may lindol, at etc., ang pinapahiwatig po ito mga kapatid ay yung galit at yung presensya ng Diyos. Pero may nabanggit din po siya dito. May dumating na lindol na napakalakas na hindi pa nararanasan ng mga tao. Or sa wikang English, no earthquake like it has ever occurred since mankind has been on earth. So tremendous was the quake. Now, hindi po ito literal mga kapatid. Most likely, meron po itong nilalarawan sa lumang tipan. Halimbawa, kung babasahin po natin ang Haggai chapter 2, kung babasahin po natin ang book of Haggai, there is a reason kung bakit po nabanggit po yan. In Haggai chapter 2, beginning at verses 5 and 6, look at what it says. Haggai chapter 2, beginning at verses 5 and 6. Haggai chapter 2, verses 5 and 6. Ganito rin ang ipinangako ko sa iyong mga ninuno nang inilabas ko sila sa Egypto. At ngayon ang aking espiritu ay mananatiling kasama ninyo, kaya huwag kayong matakot. Ako ang Panginoong makapangyarihan ang nagsasabi na hindi magtatagal ay minsan kung pang yayanigin ang langit at ang mundo, ang lupa at ang dagat. In English, this is what the Lord Almighty says, in a little while, I will once shake the heavens and the earth, the sea and the dry land. So in the book of Haggai, nangako po ang Diyos na may darating po na panahon na yayanigin po niya ang mundo. Of course, this is not literal. This is another way of saying, mga kapatid, na sa kanyang pagbabalik, sa araw na kanyang itinalaga kung kailan po siya babalik, talagang makikita na buong mundo kung gaano makapangyarihan ang kanyang presensya. And this is a reference to the second coming of Christ, the final judgment of the world. At inulit na naman in Ezekiel chapter 38. Kung ating po babasahin, Ezekiel chapter 38. Talatang 19. Ezekiel chapter 38 verse 19. Ezekiel 38 verse 19 and following. Sabi po dito, at sa tindi ng galit ko, isinusumpa kong yayanigin ko na malakas na lindol ang lupain ng Israel.
Ang lahat ng tao at ang lahat ng hayop na lumalakad, lumilipad, gumagapang at nasa tubig ay manginginig sa takot sa akin. Guguho ang mga bundok at burol, at mawawasak ang mga pader. At ikaw, Gog, ay ipapatay ko roon sa aking mga bundok, at ang mga sundalo mo ay mapapatayan. Ako ang Panginoon Diyos ang nagsasabi nito. Parurusahan kita at ang mga sundalo mo, pati ang mga bansa kasama mo. Parurusahan ko kayo sa pamagitan ng salot at magpapatayan kayo sa isa't isa. Paulanan ko kayo ng yelong parang bato at nagniningas na asupre. Sa gaytong paraan ipapakita ko ang aking kapangyarihan at kabanalan sa lahat ng bansa at malalaman nila na ako ang Panginoon. So base po sa binasa po natin sa Ezekiel 38, ano po yung mga elemento po na binanggit ho dito? May lindol, may mga mamamatay, magpapaulan ang Diyos ng asupre mula sa langit. All of that, mga kapatid, is a language of judgment na tumutukoy po sa Great White Throne Judgment or Final Judgment na sisimulan po ng Diyos sa pagbabalik ni Hesukristo. So sa madaling salita, nung binanggit po ng Biblia kanina in Revelation 16 na magkakaroon po ng isang matinding lindol na hindi pa mararanasan po ng bawat tao ever since, talagang walang hihigit o maikukumpara sa araw ng paghuhukom. Lindol, earthquake, kidlat, lightning, fire, all these elements ay nagbibigay lamang po ng mensahe of final judgment. Hindi po siya literal, kundi final judgment po ang nilalarawan po niyan. Ngayon, kung babalikan po natin ang chapter 16, dito naman po tayo sa verse 19, sabi po ng Biblia, ang dakilang lungsod ng Babylonia ay nahati sa tatlo at ang mga lungsod sa lahat ng bansa ay nawasak. Ngayon, nabanggit ko ho sa inyo kanina mga kapatid that yung lugar na kung tawagin Babylon ay hindi dapat po i-interpret bilang isang literal na lugar. Bakit ho? Dahil sa paggamit po ng lugar ng Babylon, lalo na po in the New Testament, ang Babylon, first and foremost, kung gagawin po natin literal po ito, ay meron po siyang mga kahulugan, depende po sa konteksto. Babylon minsan ay tumutukoy po dun sa nation that oppressed Israel. Di ba, napag-aralan po natin yan sa Lumang Tipan. Subalit, pagdating po natin sa Bagong Tipan, ang Babylon ay naging code name for Rome. Dahil kung sa Lumang Tipan, ang Babylon ang siyang umusig at inalipin po niya mga Israelita, pagdating po sa Bagong Tipan, ang umaalipin naman sa mga Hudyo ay yung mga Romano. Kaya ang tawag ho sa kanila, the Babylons or the Babylonians. Matter of fact, may sinabi po si Pedro that you're going to find interesting dito po sa unang Pedro Kapitulo 5. Kung atin po babasahin ng unang Pedro 5, ginamit po niya yung salitang Babylon bilang isang code para sa Rome. In 1 Peter chapter 5, verse 13, tignan niyo po ang nakalagay. 1 Peter chapter 5, verse 13. Kinakamusta kayo ng mga mananampalataya sa Babylonia? Katulad nyo, mga pinili rin sila ng Diyos na maging mga anak niya. Kinakamusta rin kayo ni Marcos na itinuturing kong anak. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Sa iyong lahat na kay Kristo, sumaininawa ang kapayapaan. Now notice how sinabi po ni Pedro, kinakamusta ko kayo na nasa Babylonia. Now, what's interesting about that, sa pag-aaral po ng unang Pedro,
Ang kinakausap po ni Pedro po dito, yung mga Kristiyano na nasa Babylonia, was a code name for Rome. Na bakit kailangan tawagin po niya Babylonia? Why not just say, binabati kayo ng mga Kristiyano dito sa Roma? Kasi sa panahon ni Pedro, inuusig ang mga Kristiyano. So ngayon, ang mga sulat na umiikot sa panahon po nila Pedro, lalo na sa panahon ng pag-uusig, binabasa ng mga sundalo yan. May sinasabi ba sila masama sa mga Roma? May sinasabi ba sila laban kay Cesar? So ang ginawa po ni Pedro, instead of saying Rome, Babylon. Pero hindi lang po si Pedro, mga kapatid, ang may ganitong klaseng pananaw. Maging ang mga historians throughout the first century, ang code name po nila talaga para sa Rome is Babylon. Ngayon, when the word Babylon is used in Revelation, mga kapatid, most likely hindi yung sinaunang nation na nag-alipin po sa Israel ang tinutukoy po dito. Kundi kapag ginagamit po yung salitang Babylon sa panahon ni John, nung maisulat po ang Revelation, sigurado Rome ang tinutukoy po diyan. Subalit, hindi lamang nalilimitahan ang titulo na Babylon sa lugar ng Roma. Kundi sa ating panahon, ang ibig sabihin po ng Babylon is the world against God. Yan ang ibig sabihin po ng lugar ng Babylon sa ating panahon. So hindi lang po siya nalilimitahan lamang sa lugar po ng Roma, kundi tumutukoy po siya sa lahat ng bansa, lahat ng nations na kumakalaban sa Diyos. Na magbibigay pa ho ako ng mga ilang halimbawa. Ang Revelation po ay napaka-artistic sa kanyang pagbibigay deskripsyon sa mga masasamang bansa. Halimbawa, ang masasamang bansa sa Book of Revelation ay hindi lang po tinatawag na Babylon. Minsan tinatawag sila spiritual Jerusalem. Or minsan tinatawag sila spiritual Egypt. Or minsan tinatawag sila spiritual Sodom. Makikita po natin yan in Revelation chapter 11. Basahin po natin ang Revelation chapter 11, talatang 8. Revelation chapter 11 verse 8. Sabi po na salita ng Diyos in Revelation 11 verse 8, ang bangkay nila ay pababayaan sa langsangan ng tanyag na lungsod, ang lugar na pinagpakuan sa krus ng kanilang Panginoon. Ito ang lungsod na tinaguriang Sodom at Egypto. So dito, ipinapakita ho sa atin ng Biblia na ang mundo na kumakalabang kay Kristo, ang mundo sa pamagitan po ng mga tao na pumatay kay Kristo, ay binigyan ng titulo Sodom at Egypto. Sa pag-aaral po ng Old Testament, ang Sodom at Egypt, wala po silang tinataglay na positive na patotoo. Puro negative. Ang Egypt, inalipin po nila ang mga Israelita. Ang Sodom, well-known po sila sa kababuyan, kabaklaan, lack of hospitality. So, lagi negative. So, lagi ho natin tatandaan that tuwing binabanggit po yung salitang Babylon sa Revelation, in the first century, Rome ang tinutukoy po doon, pero hindi lamang nalilimitahan lamang sa Roma, kundi ang tinutukoy po ng Babylon overall ay ang buong mundo na kumakalaban kay Kristo. Now, karagdagan lamang, gaano po ba kasama ang Babylon? O gaano po ba kasama ang mundo sa paningin ng Diyos? Dito po tayo sa chapter 18 ng Revelation. Chapter 18, talatang 2. Chapter 18, verse 2. Sumigaw siya na malakas. Bumaksak na ang sikat na lungsod ng Babylonia. Tirahan na lang ito ngayon ng mga demonyo at masasamang espiritu at mga kasuklam-suklam na ibon na itinuturing na marumi. Now,
Anong lugar sa ating mundo ay punong-puno ng masasamang espiritu, mga demonyo, at lahat ng karumihan? Lahat. Habang hindi pa bumabalik si Kristo, technically speaking, ang lugar na ito ay kaharian ng kasamaan. So, nung binanggit po ni John na ang Babylon po ay magiging sentro ng galit ng Diyos, ito ang rason. Yung mga tao sa mundo, kaya po niya sinasamba ang halimaw, kaya pala ho nila sinasamba si Satanas, ay dahil yung lugar kung saan po sila nakatira ay punong-puno ng mga demonyo. Now, on a physical aspect, ito yung nakikita ho natin. Tuwing may mga bansa na hindi pinapapasok po ang ebanghelyo, ang nakikita lang ho natin yung mga diktador, presidente, mga emperador, sila lang ang nakikita natin pagdating sa panlabas. But have you ever asked the question, ano kaya ang nangyayari in the spiritual background kung bakit ay nila papasukin ang ebanghelyo sa kanilang mga bansa? Is because sinabi na po ng Biblia, ang mga lugar na yan ay punong-puno ng mga masasamang espiritu, mga demonyo, at lahat ng karumihan. Now, in our nation today, napakapalad po natin mga kapatid, that nakakarinig po tayo ng ebanghelyo. Pero makikita doon ho natin sa ating bansa, nahahaluan na rin ng mga ibang ebanghelyo na naglilinlang sa mga tao. Is because habang binibigyan ng Diyos ang iglesia ng biyaya na maipaliwanag ang ebanghelyo, walang magagawa ang kaaway. Pero sa mga ibang bansa na punong-puno ng kadiliman, imagine the darkness that is operating there. Kaya napakapalad po natin that we are hearing the gospel, that we are able to share the gospel, because ang Babylon ay isang code name para rin po sa buong mundo. Ngayon, kung babalikan po natin ang Revelation 16, verse 19, pagkatapos po na banggitin at ang mga lungsod sa lahat ng bansa ay nawasak, notice the words here, tinupad ng Diyos ang sinabi niya tungkol sa mga taong nakatira sa lungsod ng Babylonia. Kaya dumating na sa kanila ang parusa ng Diyos dahil sa matinding galit niya. Now, yung ginamit po dito na salita is quite interesting. Bagamat na tama naman po talaga yung sinasabi ng ating Tagalog translation, pero in your English translation, yung salitang tinupad sa wikang English is the word to fulfill. Pero hindi fulfill ang nakalagay ho sa inyo in the English. Ang nakalagay po dito, God remembered Babylon. Yun ang nakalagay sa English. At dito po tayo magfo-focus in these words. God remembered. Now, yung salitang naalala ng Diyos or God remembered does not mean na ang Diyos po ay may nakakalimutan o nakakalimot o bigla lang po niya naalala, kagaya po natin. Tayo, kapag may naaalala po tayo is because perhaps there was something that we forgot and then we recollected something later on. Pero pagdating sa Diyos, tuwing binabanggit ng Biblia na ang Diyos po ay may naalala, hindi dapat unawain po ito kagaya ng mga tao. God remembers everything because He knows all things. Subalit, when the Bible talks about God remembered, meron po itong tinataglay covenantal language. Lagi ho nating tatandaan that yung salitang remembered ay may tinataglay covenantal language. Na paano ho natin mapapatunayan that tuwing binabanggit po ng Biblia, may naalala ang Diyos, nakatali po ito sa kanyang katapatan, sa kanyang kasunduan.
Unang-una, kung babasahin po natin ang Genesis chapter 8, tignan po natin kung paano gamitin yung salitang remembered. Genesis chapter 8 beginning at verse 1. Genesis chapter 8 beginning at verse 1. Sabi po ng Biblia, hindi kinalimutan ng Diyos si Noah at ang mga kasama niyang hayop sa loob ng barko. Kaya pinaihip niya ang hangin sa mundo at dahan-dahang bumaba ang tubig. In English, but God remembered Noah. In this context, nasaan po sila Noah during this time? Nasa ark. Punong-puno pa ho ng tubig eh. So imagine, nasa 1 year and how many days sila Noah in the ark? So iniisip siguro ng mga tao, has God forgotten us? And God says, God remembered Noah. Chapter 30 of Genesis, chapter 30, beginning at verse 22. Chapter 30, verses 22. Chapter 30, verse 22. Genesis 30, verse 22. Hindi rin kinalimutan ng Diyos si Raquel. Sinagot niya ang kanyang panalangin na magkaanak din siya. Then God remembered Rachel. He listened to her and enabled her to conceive. Well, that's interesting. Kung titignan niyo po yung kasaysayan ng mga ito, you have Abraham, nagbigay ng kasunduan ng Diyos kay Abraham, and then sumunod po si Isaac, baog din si Rebecca. Pero binuksan ng Diyos ang kanya sinapupunan. Ngayon pagdating kay Jacob and Rachel, baog din po si Rachel. And what does the Bible say? Dahil po sa kanyang kasunduan kay Abraham, God remembered Rachel. So nakatali po ito sa covenant. And then pagdating po dito in the book of Exodus chapter 2, Exodus chapter 2, naulit na naman. Exodus chapter 2, beginning at verse 24. Exodus chapter 2, verse 24. Tungkol po ito sa mga inalipin na Israelita. Narinig ng Diyos ang kanilang hinaing at inalala niya ang kanyang kasunduan kina Abraham, Isaac at Jacob. Nakita ng Diyos ang kalagay nila at naawa ang Diyos sa kanila. God heard their groaning and He remembered His covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. Now, tuwing binabanggit ang salitang remembered sa Biblia, bakit siya lagi nakatali sa kasunduan? The reason why nakatali po ito sa kanyang kasunduan is another way of saying, lahat ng ipinangako ko sa inyo noon ay gagawin ko. Ngayon, ano naman ang paggamit ng Diyos sa salitang remembered pagdating sa Babylon? Kasi yung mga binasa po natin patungkol sa mga lingkod niya. Pinagpala po niya si Noah. Pinagpala po niya si Raquel. Pinagpala din po niya ang mga Israelita na sila po ay inaalipi sa Egyptio o sa Egypto. But what does this have to do with Babylon? Does this mean that God remembered Babylon in a positive way? Na pagpapalain niya ang mga ito? Hindi ho. Tatandaan po natin, kahit yung salitang remembered, bagamat meron po siya covenantal language, meron po itong tinataglay na dalawang elemento. Kapag sumunod ka sa kasunduan ng Diyos, God remembers you. Kapag nilabag mo ang kasunduan ng Diyos, God remembers you. Nang ibig sabihin, baliin mo ang aking kasunduan, I will come for you. You obey my covenant, I will bless you. Pero ano po ang ginawa ng mundo? They worshiped the beast. So ngayon, ano po yung daing na mga Kristiyano nung sila po ay pinatay in Revelation 6? Panginoon, kailan niyo po
hahatulan ang mga pumatay sa amin. And now, sinasagot na po ng Diyos, God remembered Babylon. Kaya kung babasahin po natin ang Revelation chapter 18, Revelation chapter 18 verses 4 and 5, tignan niyo po ang nakalagay, Revelation chapter 18 verses 4 and 5. Pagkatapos, may narinig akong isa pang tinig mula sa langit na nagsasabi, kayong mga mamamayan ko, lumayo kayo sa Kanya, upang hindi kayo maging bahagi sa ginagawa niya kasalanan, at upang hindi ninyo danasin ang parusang nakalaan sa Kanya. Ang bunton ng Kanyang kasalanan ay abot hanggang langit, at hindi na palalagpasin ng Diyos ang Kanyang kasamaan. Or in English, for her sins are piled up to heaven, and God has remembered her crimes. Now, have you ever seen, mga kapatid, sa ating judicial systems, lalo na all over the world, kapag hawak po ng isang taong mayaman o isang grupo na mayaman ang court system o ang pamahalaan, kahit na gumawa po sila ng krimen, hindi sila ilalagay sa kulungan kasi babayaran lang po nila yung mga tao eh. Well, we've seen that happen all the time. Maari nangyayari po yun sa ating mga kababayan sa Pilipinas. Maraming tao ang pinatay, maraming tao ay masasabi po nating guilty, pero bakit sila hindi kinukulong? Sabi nga po ng mundo, money talks. Ngayon, may mga daing ang mga tao. When will God punish those who are unjust? Yan ang daing ng mga tao ngayon. When will God punish the unjust? And the Bible says, at the great white throne judgment, kung saan ang nilalarawan po ng seventh bowl is that final judgment, darating ang panahon that God will remember their crimes. Posible na bayaran po ng isang mayaman ang court system para hindi po siya mahuli. Pero walang anumang pera na maibabayad mo sa araw ng paghuhukom upang makatakas sa galit ng Diyos. You can hire the best attorney to get you out of jail. But unless you have Jesus Christ, no one is going to get you out of hell. Ganyang katindi yung galit ng Diyos sa araw ng paghuhukom. He remembers all their crimes. Lahat na nagawa po nila nung una pa lang, hanggang sila po ay binawian ng buhay, lahat po yan ay alam ng Diyos. Kaya kapag ang Diyos po ay humatol, hindi po siya humahatol na hindi makatarungan. Lahat ng kanyang ginagawa ay may katarungan, mga kapatid. It is just. Maging yung mga bagay na hindi maalala ng mga tao, ipapaalala ng Diyos sa araw ng paghuhukom. Because God remembers their crimes. So here, kapag sinabi po ng Biblia, God remembered Babylon, it is another way of saying, dumating na ang oras, dumating na ang panahon, na hindi na palalampasin ng Diyos ang kalokohan ng mga ito. Hahatulan niya na ang lahat. Yan ang ibig sabihin po niyan. Ngayon, pagdating po natin, mga kapatid, in verse 20 of Revelation 16. Revelation 16, verse 20, sabi ho dito, naglaho ang lahat ng isla at naglaho rin ang mga bundok. Now, there are two things na binabanggit po dito na naglaho. Una, ano po yung isa? Isla. Pangalawa, bundok. Now, nabanggit ko po sa inyo kanina, mga kapatid, that kapag binasa ho natin ang chapter 16, verse 70 to 21, ito po ay tumutukoy sa great white throne judgment. Okay?
Kasi recapitulation ho ito eh. Ngayon, sa Biblia, lalo na sa Revelation, hindi lang po ang chapter 16 ang tumutukoy po sa Great White Throne, but there's actually two more. Unang-una, in chapter 6, let's go to chapter 6, verse 12. Chapter 6, beginning at verse 12. Sabi po ng Biblia in chapter 6, verse 12, nang tanggalin ng tupa ang ika-anim na selyo, lumindol ng malakas. Nagdilim ang araw ng kasing itim ng damit panduksa at pumula ang buwan na kasimpula ng dugo. Nahulog sa lupa ang mga bituin na para mga hilaw na bunga ng igos na hinahampas ng malalakas na hangin. Now look at this. Naalis ang langit na parang binilot ng papel at naalis din ang mga bundok at isla sa kinalalagyan nila. Nagtago sa mga kuweba at sa malalaking bato sa kabundukan ang mga hari, mga namumuno, mga opisyal na mga kawal, mga mayayaman, mga makapangyarihan, at ang lahat ng klase ng tao, alipin man o hindi. Sinabi nila sa mga bundok at mga bato, tabunin ninyo kami at itago upang hindi namin makita ang mukha na nakaupo sa trono at upang makaligtas kami sa galit ng tupa, sapagkat dumating na ang araw na parurusahan nila ang mga tao at walang sino mang makapigil sa kanila. Yung binasa po natin in chapter 6, verses 12 to 14, ay tumutukoy din po sa Great White Throne. At ano po yung nakalagay dito sa chapter 6? Nawala bigla ang isla, nawala bigla ang mga bundok. Yan din yung binabanggit kanina eh. Nung dumating ang matinding presensya ng Diyos, biglang naglaho ang mga isla. Biglang naglaho ang mga bundok. Yan din yung binabanggit in chapter 6. Iisang eksena lang po yung dalawa. And they're pointing to the Great White Throne. And how do we know it's the Great White Throne yung tinutukoy po nila? Basahin po natin ang chapter 20. Chapter 20, verse 11. Tignan nyo ho chapter 20, verse 11. Sabi ng Biblia, pagkatapos, nakita ko ang malaki at puting trono at ang nakaupo roon. Ang langit at ang lupa ay biglang naglaho at hindi na nakita. At nakita ko ang mga namatay, tanyag at hindi na nakatayo sa harap ng trono. Binuksan ang mga aklat, pati na ang aklat ng listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. At ang bawat isa sa kanila ay hinatulan ayon sa ginawa nila na nakasulat sa mga aklat na iyon. Two things. May dalawang bagay na matututunan po natin in chapter 20 verse 11 and following. Unang-una, naglaho po ang langit at lupa. It's the same thing as naglaho ang isla at mga bundok. Secondly, in chapter 16, di ba binanggit po, God remembered Babylon. Well, in chapter 20, nakalagay po doon, hahatulan ng Diyos ang lahat na nakasulat sa mga listahan ayon sa kanilang ginawa. It's the same thing. Kaya sila hahatulan for their sins because God remembered their crimes. And the reason why nakarecord ang kanilang mga kasalanan is because God remembered yung mga kalokohan na ginawa po nila na hindi pinagsisihan. So sa madaling salita, lagi ho natin tatandaan mga kapatid, chapter 16 verse 70 to 21, chapter 6 verse 12 to 14, even chapter 14, lahat po ito tumutukoy sa Great White Throne Judgment. Now, kung ito po ay tumutukoy sa Great White Throne Judgment, ang madalas ho natin naiisip sa araw ng paghuhukom is yung lawang apoy. Mainit. Mainit siya kasi lawang apoy eh. Pero
yung parusa na mararanasan ng mga tao at the Great White Throne Judgment ay hindi lamang po nalilimitahan lamang sa mainit. Meron ding mabigat. Meron din nakakadurog. Balikan po natin ang Revelation 16 at dito na po tayo sa huli, sa verse 21. Verse 21. Gaano po ba katindi ang galit ng Diyos? Inulan ang mga tao ng malalaking tipak ng yelo na tumitingbang ng 50 kilo bawat tipak. In English, from the sky, huge hailstones, each weighing about 100 pounds. Sino ho dito, kung ikaw ay tatamaan from heaven to earth at light speed, sabihin na ho natin, about 1,000 miles per hour, minimum. Tapos tatamaan ka at 1,000 miles per hour, isang 100-pound hailstone. Buhay ka pa kaya? Di ba nga mga kapatid, kapag tayo po dito sa Manitoba, nakakaranas po ng hailstone, ano po yung ginagawa natin? Tinatakpan po natin yung kotse. Minsan naglalagay siya ng dent. But 100-pound hailstone is not going to leave a dent. It's going to leave you splattered. Gooey, gushed out, durog. Now, of course, hindi po ito literal. Dahil kung ito'y tumutukoy nga po sa Great White Throne Judgment, clearly, hindi magpapaulan ang Diyos literally ng hailstorm at the Great White Throne, kundi ang nilalarawan po nito is this. Gaano katindi ang galit ng Diyos? Hinalintulad to 100-pound hailstone. Hinalintulad sa lawang apoy. Hinalintulad sa mga ubas na dinudurog. Ganong katindi. In other words, ang galit ng Diyos ay hindi lang mainit, hindi lang mabigat, hindi lang nakakadurog. It is something na hindi mo madedescribe. Kasi kung sasabihin ng tao, mainit lang ang galit ng Diyos well, they will try and prepare for it. But you can't. Kasi ang galit ng Diyos is something far beyond our comprehension. Lahat ng naiisip natin na masakit, mas infinitely pa matindi ang galit ng Diyos kesa doon. Yun ang nais niya ipahiwatig dito. Nang ibig sabihin, at the Great White Throne Judgment, at the second coming of Christ, walang hindi matuwid na hindi niya aalisin. Lahat ng tao na wala kay Kristo ay dudurugin ng Diyos sa araw na ito. Pero notice this, ang tanong po kanina, kung ikaw ay binaksakan ng 100-pound hail, di ba lahat ay patay dapat? Tignan mo nga po yung bunga ng mga taong ito. At nilait na mga tao ang Diyos dahil sa matinding salot na iyon. Kung ito'y tumutukoy sa Great White Throne Judgment, bakit may mga tao na naglalait pa rin sa Diyos? Alam niyo po bakit? Dahil maging sa araw ng paghuhukom, walang pagsisisi. Kaya yung mga katuruan na naririnig po natin sa telebisyon, that yung mga tao nasa impyerno, Lord, patawarin niyo po sa aking mga kasalanan. Hindi biblical yun. Dahil ang mga tao lamang na magsisisi ay yung mga taong na kay Kristo. So maging sa kabilang buhay, habang sila'y pinaparusahan ng Diyos, galit pa rin sila kay Yahweh. Kaya nga sabi ni Kristo, there will be weeping and gnashing of teeth. Weeping daw ang sakit, ang hapde ng parusa. And gnashing, yan yun. Dahil sa'yo, pinagbibintangan nila ang Diyos. Wala kang kwentang Diyos. Wala kang kwenta, hindi ka makatarungan. So maging sa araw ng paghuhukom, maging sa kabilang buhay, hindi magsisisi ang tao. So you wanna talk about kung gaano kasama ang tao? Final judgment na ito, wala pa rin sila pagsisisi. Kaharap na nila si Kristo, wala pa rin pagsisisi.
Kaharap na po nila si Yahweh in all of His glory. Wala pa rin pagsisisi. So bakit tayo naman ay nagsisi? Dahil sa Kanyang biyaya. So wag ho natin minamaliit yung doktrina ng pagsisisi. Ang pagsisisi ay hindi lamang na sinasabi natin, Lord, sorry. Hindi ho eh. Bakit ka nagsosorry sa Panginoon ng taos puso? Bakit nagagawa mo yan na hindi nagagawa ng iba? Bakit mo nakikita kung gaano ka kasama sa harapan ng Diyos na hindi nakikita ng iba? And the answer, of course, is grace. Kaya kung tayo po ay kino-convict ng banal na Espiritu at ikaw ay nagsisisi pa rin, biyaya ho yan, mga kapatid. Dahil ang mga tao na hindi binuksan ang kanilang isip at puso, makakita na ng himala, makita na ng harap-harapan ang Diyos, wala pa rin sa kanilang mga puso na magsisi. Now, bago po tayo magtapos, maari ang tanong ho natin, bakit? Hail. Sa dami-dami pwede gamitin ng Panginoon, bakit hail? Well, unang-una, yun ang gusto ng Diyos eh. Pero pangalawa, meron po siyang hinuhugot muli sa lumang tipan. At dito na ho tayo magtatapos, Exodus chapter 9. Exodus chapter 9, verse 18 to 25. Exodus chapter 9, verse 18 to 25. Sabi po ng Biblia, kaya bukas, sa ganitong ring oras, magpapaulan ako ng mga yelong parang bato, at ang lakas ng pagbaksak nito'y hindi pa nararanasan ng Egypto mula nang maging bansang ito. Kaya inutos mo ngayon na isulong ang lahat ng hayop mo at ang lahat ng alipin mo na nasa bukid. Dahil ang sino mang nasa labas, tao man o hayop, ay mamamatay kapag tinamaan ng mga yelong parang bato. Natakot ang ibang mga opisyal ng paraon sa sinabi ng Panginoon. Kaya nagmadali silang isulong ang mga alipin at ang mga hayop nila. Pero may ilan na binaliwala ang babala ng Panginoon. Pinabayaan lang nila ang mga hayop at alipin nila sa labas. Sinabi ng Panginoon kay Moises, itaas mo ang baston mo at sa langit para umulan ng mga yelong parang bato sa buong Egypto, sa mga tao, mga hayop at sa lahat ng pananim. Kaya itinaas niya ang kanyang baston at nagpadala ang Panginoon ng kulog, mga yelo na parang bato at kidlat. Ang mga yelong pinaulan ng Panginoon sa lupain ng Egypto. Ang pinakamatindi mula na maging bansa ang Egypto. Habang umuulan, patuloy naman ang pagkidlat. Namatay lahat ang hayop, ang mga tao na naiwan sa labas, at pati na ang mga halaman at punong kahoy. Bakit po ito ginamit ni John? Bakit Exodus 9? May napansin po ba kayo? Hindi lang po hail, pero may kidlat. Eh yan din nakita natin kanina. May kidlat, may lindol, may hail. Di ba nabanggit ko po sa inyo kanina, sa anyo po ng katanungan, bakit ibinuhos po yung ikapitong sisidlan sa hangin? Is because ipapakita po ng Diyos ang kanyang galit sa pamagitan ng hangin, dahil mula sa hangin, magbabaksakan ang mga hail. Now, in Exodus chapter 9, there's something that we need to learn here before we conclude. Notice how it says, sa mga nakinig, pumasok sila sa bahay. Sa mga hindi nakinig, namatay sila. This teaches us something in the book of Revelation. Sa mga makikinig sa Ebanghelyo, there is salvation. Sa mga hindi makikinig sa Ebanghelyo ni Kristo, there is destruction. So sa buod, mga kapatid, ano po yung matututunan po natin sa ating pag-aaral nitong gabi? When God remembers sins,
wala po siya, mga kapatid, pinalalampas. Pero dahil po sa biyaya at habag ng Diyos para sa atin, yung galit na dapat sa atin bumagsak, ay bumagsak kay Kristo. So that yung katwiran ng Diyos na nasa Kanya ay mailipat sa atin. God treated Christ with wrath, who knew no sin, that we, who deserve wrath, may be treated as if tayo ang sumunod sa kausunduan. In other words, si Kristo ang pinarusahan upang tayo ay maituring matuwid at bilang mga anak ng Diyos. May we always remember the cross of Christ at yung ginawa po niya sa krus para sa atin, mga kapatid. Kaya, this evening, never forget what we've learned. God remembers sin. But like the thief on the cross, Lord, remember me. There's two dualities of that word, remember. May mga katanungan po ba tayo nitong gabi sa ating pag-aaral? Any questions this evening in what we have learned so far? Bakit nawawala na yung repentance noon? Pag dumating na yung yun? Sorry ha? No more repentance? Wala po silang repentance po talaga. Maging sa unang panahon pa ho, ay talaga nila magsisi. Ang pagsisisi po ay kaloob at biyaya talaga po ng Diyos. Yeah. Okay. Anyone else have any other questions? Now, gusto ko din po ilinaw at madagdagan po yung binanggit po ni Ninong ho kanina. May kakayahan po ba ang isang makasalanan na wala po yung biyaya ng Diyos sa kanya na magsisi? Depende. Dahil may dalawang klaseng pagsisisi sa Biblia. May pagsisisi dahil sa mundo at may banal na pagsisisi. Worldly sorrow is yung kagaya po nung kabataan or yung batang mayaman. Nagsisi siya, nagkaroon siya ng kalungkutan dahil hindi niya mabitawan ang kanyang kayamanan. That's a worldly sorrow. Subalit yung kalungkutan naman na may halong banal na pagsisisi ay tumutukoy po because of our brokenness before God na nakita ho natin, tayo po ay nagkasala sa Diyos. Ngayon lumalapit tayo sa Kanya. Yung ganong klaseng pagsisisi, you need the grace of God. Hindi mo magagawa yun outside of God's grace. So just to clarify that, may mga tao nagsisisi because they lost something, but not over their sins. May nagsisisi naman because of their sins. Ngayon lumalapit sila kay Kristo. Okay?